Praise the Lord mga kapatid. Good morning sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at patuloy na itinatama ng Panginoon yung ating pag-iisip tungkol sa buhay, that life is short, death is sure. Ang buhay natin ay merong hangganan, mga kapatid. Kaya ano ba yung dapat na priority natin sa ating buhay na ginagawa? Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na naman sa araw na ito na mabuhay. Kaya pagsikapan natin na tayo po ay pagharian ng Diyos. Matthew 6:33, paalala mula sa Biblia, ngunit pag sumakitan ninyong higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Sa English niyan ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mundong ito mga kapatid ay yung focus na ng mga tao ay hindi na yung mga bagay na panlangit. Karamihan niyan ay mga kayamanan na panlupa ang iniimpok ng tao. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinapaalalahanan tayo ng kanyang salita. Amen. Na yung mga bagay sa mundong ito ay nasisira. At higit sa lahat, hindi natin yan maidadala sa langit. Kaya salamat sa Panginoon. Binubuksan niya ating puso. Pinapaalalahanan niya tayo. Alin ba ang mahalaga? Ano ba ang mahalaga? At ang sabi ng Biblia ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa bagong umaga, bagong buhay, at pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, at patuloy niyo po, Panginoon, na buksan ang aming mga puso, ang aming isipan, upang anumang aming mapag-aaralan ay matanggap namin ito, Panginoon, maliwanag sa amin, at maisabuhay namin, O Diyos. Purihin ka sa buhay ng bawat isa na willing silang makinig sa inyong mga salita, matuto, Panginoon, at maisabuhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang sa inyo, upang kami karapat dapat sa gawain ito. Salamat, O Diyos, sa iyong malawak na pangunawa, sa inyong napakatinding pag-ibig sa amin. Hallelujah. Purihin ang pangalan niyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kantayin muna natin yung isang awit na short lang to, na awit na tungkol sa Matthew 6:33.
kanta na kabisado ng lahat at paalala din sa atin tungkol sa kung ano ba yung ating inuuna. Good morning kapatid na Randy Ferrer at Ate Shirley, good morning sa inyo. At andito rin si Gelmark pala, Eugenio Pascua sa Nakar po yan. Good morning po Pastor, watching po from Nakar, San Guillermo. God bless you always Pastor. No? Ayaw umangat. At andito rin si Ate Presi. Yan, good morning, God bless you Pas, watching po from San Guillermo din yan. Si Ninang Geraldine Flores. God's morning Pas, thank you for reminding us the Word of God. Salamat sa Panginoon. At sino pa yung mga Sister Ria Fajardo. Oy, nasa Taiwan din to, si kapatid na Ria Fajardo. Salamat sa pakikisa sa umagang ito, sapagkat ang pag-aaralan natin ay ang mga salita ng Panginoon na kung saan ay nire-remind tayo kung alin ba dapat yung ating inuuna. Napaka-busy na ngayon ng mga tao, mga kapatid. Ang dami ng mga pinagkakaabalahan, yung buhay, paulit-ulit lang, yung trabaho, no? Paggising sa umaga, alam niyo yung meron na siyang routine, no? Paggising sa umaga, pasok sa trabaho, o overtime sa trabaho, pag-uwi sa bahay, pagod na siya, at salamat sa Panginoon sa kalakasan na ipinagkakaloob niya sa atin. At ayan, medyo pa yung mata ko, antok pa kasi na-late na akong nagising. Kagabi ay nag-overtime din. 11:20 na ako nakatulog at salamat sa Panginoon sa trabaho na ipinagkakalob niya sa atin at gayon na rin sa kalakasan, sa physical na pangangatawan natin kasi kung hindi sa tulong ng Panginoon wala tayong magagawa, no? Yung mga trabaho natin, biyaya yan ng Panginoon. Amen. Yung mga negosyo natin. Wala pala akong negosyo, trabaho lang meron. Yung mga nagnenegosyo dyan, biyaya yan ng Panginoon. Yung mga nasa bukid, yung mga trabaho natin sa bukid, biyaya yan ng Panginoon. Yung mga anak na ipinagkaloob sa atin, biyaya yan ng Panginoon. And a lot more blessings na ipinagkaloob ng Panginoon. Pero ang tanong ay bakit minsan yung mga biyaya na yan ay siya yung pumipigil para tayo ay makapagsimba, para makapagbasa ng salita ng Panginoon, para hanapin natin ng Panginoon. Those blessings ay tila ba naging hadlang na sa paglilingkod natin sa Panginoon? Hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo na yung mga blessing na yan ay naging hadlang sa atin. Ang naging problema sa mga tao ay yung perspective na ang tingin na lang sa mga blessing na yan ay yan na yung mahalaga. Ang mahalaga sa lahat na binabanggit ngayon ng Panginoon sa Matthew 6:33 ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Panginoon ay mabiyaya, ang Panginoon ay mapagbigay, ang Panginoon ay alam niya yung iyong pangangailangan. Ang hinihiling lang ng Panginoon ay yung isipan natin ay maging tama. Ibig sabihin, kung nagninegosyo man tayo, kung nagtatrabaho man tayo, ay ginagawa natin lahat yan para sa Panginoon. Nakakalugod sa Panginoon. No? Wala kang inaapakang tao, wala kang masamang intensyon kung bakit mo ginagawa yan. No? Parang yung mga farmers na nagtatanim sila para may anihin, para may gastusin yung kanilang mga anak, may pagkain sa loob ng tahanan. Ganyan na rin yung mga nagnenegosyo. No? At karamihan din ng mga nagbi-business, kapag sila ay kumikita ng malaki-laki rin, nagdo-donate rin yan mga yan sa church, nagbibigay ng TV, kung ano man yung pangangailangan sa church. Amen. At marami akong kilala na ganyan, na merong kaya sa buhay at tumutulong sila sa gawain ng Panginoon. Yun yung mga patunay na tama yung kanilang perspective sa buhay, that they seek the kingdom of God first. At nag-iimpok sila ng kayamanan,
hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Alam mo yung meron ka ng blessing dito sa lupa, nag-iimpok ka pa ng blessing doon sa langit. Para pag tayo ay bumalik na sa Panginoon, ay meron tayong kayamanan doon sa langit na hindi nasisira. Puntahan nga natin yan. Maganda yung part na yun. Sa Matthew chapter 6 verse 19. Maganda yung verse na yun. Paalala sa atin. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sige. Kita nyo na. Matthew chapter 6 verse 19. Ito, kita ko na. Ang kayamanan sa langit. Amen po ba? Matthew chapter 6 verse 19 po hanggang 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. Ito po yung mga insekto ito. Sa lupa daw merong naninira, may mga magnanakaw, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Mag-impok ng kayamanan doon sa langit, no? Dahil doon wala nang naninira doon, wala nang magnanakaw doon, no? Meron pang isang binanggit diyan, ang ganda. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, kung meron kang kayamanan doon sa langit, ay yung puso mo ay nakatuon din dapat doon sa langit. Ngayon, kung ang paningin mo sa kayamanan ay yung mga nandito lang sa bagay, sa mundong ito, no? Ibig sabihin, andun yung puso mo, at kapag ka dumating yung time na merong gawain sa Panginoon, mas pinipili mo yung iyong kayamanan kaysa sa Panginoon. Merong isang nakakalungkot dyan na tagpo sa Biblia, mga kapatid. Kalungkot siya. At ano po, minsan laging binabanatan yung mayayaman, sabi nila. Pero, at ang tanong dyan ay, masama bang maging mayaman, pastor? No? Hindi po. Ang katotohanan nga, yung mga lingkod ng Panginoon, sina Abraham, makikita nyo kung gaano kayaman, kung gaano kadami yung kanilang mga ari-arian, mga hayop, mga lupain, no? Mga kambing, mga tupa, napakarami. Kaya nga, naghiwalay na yan si Lot sa kasi Abraham noon, kasi sa dami ng kanilang mga hayop. Mayayaman sila noon, madami silang mga katulong. No? Sino pa? Si Job, nalingkod din ng Panginoon. Makikita mo rin yung dami ng kanyang ari-arian. Yung kanyang mga alipin, yung kanyang mga tagapangalaga. No? Madaming mga lingkod ng Diyos ang mayayaman na. No? Si David, si Solomon, yan, mayayaman na. So, paano masasabi na masama ang mayaman? Hindi po No? Ang masama ay ipagpalit mo ang Diyos sa iyong kayamanan. Kung bakit may kayamanan ka ay inaasahan ng Diyos na gamitin mo iyan para sa Panginoon. Amen po ba? Na kahit na ikaw ay merong mga kayamanan, merong mga ari-arian sa mundong ito, nakatuon pa rin yung isip mo doon sa langit na bayan. Na darating yung panahon, uuwi ka rin sa piling ng Panginoon. Wala kang maidadala kung ano yung itsura mo nung lumabas ka sa mundong ito. Yun din ang itsura mo pagbalik. Sabi nga ni Job, hubad akong lumabas sa aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Amen? Wala. Kaya nga daw yung ano na ba yung kwento nun na may namatay? Kwento yun ni Pastor Bong, nakalimutan ko na nung namatay yung mayaman na yon, napakayaman siya. No? Yata yun true story yata yun nalimot ko na kasi. Meron daw isang tao na mayaman, parang Alexander the Great ang kanyang pangalan. Comment nyo nga dyan kung alam nyo yung kwento na yon. Namatay siya na sobrang yaman niya. At alam nyo ang request niya, nung mamatay daw siya, ang kanyang inilagay siya sa kabaong. Ang magbubuhat ng kanyang kabaong ay yung doktor niya. No? Yung kanyang doktor. Ibig sabihin daw noon na kahit yung doktor
ay hindi mapipigilan yung kanyang kamatayan. Mamamatay at mamatay siya kahit napakagaling yung kanyang doktor. So, ang nagbuhat ng kanyang kabaong, yung kanyang doktor, tapos yung dadaanan ng ng magbubuhat naman, siguro may tumulong pa na ganyan, yung dadaanan ng mga magbubuhat ng kanyang kabaong ay yung mga gold niya. Tatapakan yung kanyang mga gold. Ibig sabihin, pag namatay daw siya, yung mga gold na yung tatapakan lang at wala silang silbi. At sa kabaong naman may butas, no? Sa kabaong nakalabas yung kanyang kamay na nakaganyan daw. No? Ibig sabihin naman nun ay wala siyang maidadala pag siya ay namatay na. No? Purihin ang Panginoon sa ano na yun, no? Napakaganda yung kwento na yun, na kung saan ay nagpapatunay na kahit na gaano ka man kayaman, kahit na ang dami-dami mong arian sa mundong ito, kung wala si Kristo sa'yo, kulang pa rin. Kasi may kayamanan ka na sa mundong ito, sa langit na bayan, wala ka namang kayamanan. Ito nakakalungkot. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, na ang kayamanan naman, hindi naman yan masama. No? Ang sinasabi ko lang, magkaroon tayo ng tamang perspective tungkol sa kayamanan, na una, hindi yan maidadala pagpunta sa langit. Pangalawa, ay ibinigay yan ng Panginoon para magamit sa kanyang gawain, para makatulong ko sa ibang tao. No? Pinagpala ka ng Panginoon for a certain purpose. Amen po ba, mga kapatid? At kapag ipinagpapalit natin yung kayamanan natin sa Diyos, doon pumapasok na nagiging masama yung kayamanan. Doon pumapasok na yung mayaman, mahirap, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom yung kamelyo kaysa sa mayaman. Bakit? Kapag kayong mayaman na yan, ang perspective niya na sa kayamanan ay doon na lang at hindi na siya... Puntan nga muna natin yung verse na yan, parang maganda yan. Lucas muna tayo. Lucas chapter 12 verse 15 to 21. Unahin nga muna natin yan. Doon tayo dinadala ng Panginoon. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Verse, simulan natin sa 15. Yan. Lucas chapter 12 verse 15 to 21. Sige, basahin ko sa inyo to. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Hindi kapag mayaman ka ay mas mahaba na yung buhay mo, no? Pastor, may pangpadoktor siya kapag kinuha na talaga ng Panginoon yung buhay mo, kahit pinakamagaling para doktor yan, wala ka nang magagawa. Verse 16. At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Naranasan niyo ba yung problema na yon? Ang dami ko ng pera. Napakalaki ng aking pera. Saan ko kayo ilalagay? Positive problema. No? Ito yung problema niya. Umani na siya ng marami. Wala siyang paglalagyan. 18. Ito yung diskarte niya. At gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na ako, kakain, iinom at magsasaya. Ang ganda ng plano niya, no? Mayaman na ako, ang dami ko nang naipon sa mundong ito. Yung bangko ko talaga ang dami ng pera. Ang ganda ng diskarte niya. Diskarte din natin minsan yan, na naisip natin, ay, madami na akong naimpok. Okay na to. No? Okay na to. Pero tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon. Lucas chapter 12 verse 20. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang sakit naman nito. Sa tingin ng tao, napakayaman mo. Sa tingin mo, ang tingin mo sa iyong sarili ay marami kang ari-arian, napakayaman mo. Pero dukha ka pala sa harapan ng Panginoon. Lord, ang sakit naman na. Dukha ka pala.
Alam mo yung ang yaman-yaman mo sa mundong ito? Pag namatay ka, pagdating mo sa harap ng Panginoon, dukha ka pala sa paningin ng Diyos. Bakit naging ganun, pastor? Yun nga po yung sinasabi ko na dapat tama yung isip natin na kahit na mayaman tayo dito sa mundong ito, ay ang iniimpok pa rin natin ay kayamanan doon sa langit. No? Huwag kayong mag-impok. Ituon ninyo ang inyong paningin sa langit na bayan. Meron isang nakakalungkot dyan na hindi niya maipagpalit yung kanyang, puntahan natin, yung kanyang kayamanan sa Panginoon. Matthew chapter 19 verse 16 naman tayo. Matthew chapter 19, kita nyo to. Matthew chapter 19 verse, siguro, doon tayo sa 16 to 24. Matthew chapter 19 verses 16 to 24. Ito. Walang nagsusulat. Paki-comment nyo pa mga kapatid para mabalikan ng iba. Matthew chapter 16 verse 19. Matthew chapter 19 verse 16 to 24. May isa namang lalaking lumapit sa kaniya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So, merong isang binata na mayaman, ibasahin ko na lang. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti kung ibig mong makamit ang buhay. Sundin mo ang mga utos. Alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sinabi ng binata, tinupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Nakita niyo yung pamumuhay ng binatang ito? Nagsisimba naman siya. Nagbibigay naman siya ng kanyang tithes. Hindi naman siya gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. No? 21. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. Nako, yan na. At ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Bilis ng oras. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Nalungkot siya. Ano ang sinasabi ng Panginoon dito? Na kung papipiliin ka, no? Halimbawa, araw ng linggo, magpupunta ka pa sa iyong negosyo o iyong trabaho, or magsisimba ka, no? Meron din na mga doktor na na taon sa linggo yung kanilang trabaho, emergency cases. No, meron din mga OFW dito na hindi makapagpaalam ng linggo dahil yung kanilang trabaho ay pasok ay 4-2 o kaya ay 2-2 natataon sa linggo na ganyan. At alam niyo po, ang Panginoon, ang bawat puso ng tao natatamo niya. Kung talaga bang yung isip at puso mo laging nakatuon sa Panginoon. No? Na kahit nasaan ka man, mahalaga na tayo ay nagsisimba, siyempre, tuwing linggo, ngunit naiintindihan naman ng Panginoon yung mga pangyayari sa buhay natin ngayon, mga trabaho natin, mga emergency cases. No? Kaya binabanggit ng Panginoon dito ay yung puso mo ba ay laging hinahanap yung kagustuhan ng Panginoon. Para may isang doktor, umalis siya doon sa church habang nagpa-praise and worship, na ganyan. Umalis siya. Tapos sabi ng mga tao, praise and worship pa lang, ba't umalis na yung doktor? Yun pala, meron siyang tao na pinuntahan sa labas dahil na siya na high blood, na atake at tinulungan niya ito na makarecover. No, alam niyo yung motive niya, yung intention niya is to help others for the Lord. Seek ye first the kingdom of God. Ano yung pwede mong gawin para maipakita mo na talagang inuuna mo ang Panginoon? Ulitin ko na naman, Colossians 3:23. Whatever you do, do it heartily for the Lord. Kaya pa ba ng oras natin? Gusto ko pang isa meron pang isa. Puntahan natin sa meron pang panay mayaman to pinag-uusapan natin. Itong mayaman na binatang ito, nalulungkot siya kasi hindi niya may pagpalit yung kanyang kayamanan para sa Panginoon. Mayaman siya, sumusunod naman siya sa mga utos, no, ginagalang niya yung kanyang mga magulang, at nag-church naman siya, nagbibigay naman siya ng tithes, pero nung dumating na pinapili siya, no, ang Panginoon, ay wala na. Maging timbang sa kanya yung kayamanan. Ito yung binabanggit dito na hindi masamang mayaman, pero
dapat natitimbang mo na higit sa lahat, ang Panginoong Hesus pa rin ang iyong inuuna. Kalungkot, ano? Kasi sobrang yaman niya, mahirap ding bitawan yan. Pero ang gusto lang naman ng Panginoon doon, hindi naman niya sa lahat ng tao ay ganito yung kanyang hinihiling. Dito meron lang talagang purpose ang Panginoon kung bakit niya tinanong yon, para makita na yung tao na yon na sumusunod sa mga utos, gumagawa ng magagandang bagay, ay talaga bang ang number one sa puso niya ay ang ating Panginoon. 6:58 na. Mapupuntahan pa ba natin? Sige. Lucas chapter 16 verse 22 na lang tayo agad. Last na lang. Lucas chapter 16 verse 22. Ito yung kwento ng ano to. Mayaman, yung mayaman na namatay, at si Lazaro na namatay rin. Napunta silang pareho sa Hades. No, si Lazaro ay andun sa piling ni Amang Abraham. Si mayaman napunta doon sa impyerno. Again mga kapatid, hindi siya napunta sa impyerno dahil sa mayaman siya. Hindi po. Napunta siya sa impyerno dahil, verse 22, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at tinilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Amang Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pamaligian ang aking dila. Palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yung mayaman na yon napunta sa apoy. 25. Ito rin sinabi ni Abraham. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro yung nagtiis ng kahirapan. No? Tingnan niyo yung verse na yon. Hindi siya napunta sa impyerno dahil sa mayaman siya. Napunta siya doon sa impyerno na yon dahil nung nabubuhay siya sa mundo, nagpasasa siya sa kayamanan sa mundong ito. Wala siyang ibang inatupag kundi yung kanyang kayamanan, kundi mag-enjoy sa mundong ito. Napunta siya sa impyerno dahil nawala sa kanyang puso, sa kanyang isip na siya ay mamamatay at haharap siya sa luklukan ng Panginoon. Yung kanyang puso ay nakasentro doon sa kayamanan. Yung kanyang puso ay andun na sa kayamanan niya sa mundong ito. Nakalimutan niya yung mga blessing, yung mga meron tayo ngayon, ay biyaya lahat yan ng Panginoon para makatulong sa atin, para magamit natin yung kayamanan na yan to help other people. Kung may pera ka, may panggasolina ka para sa ganun magmotor ka, pumunta ka sa gawain ng Panginoon. Kung bakit meron kang ari-arian ngayon, kung bakit may bahay ka ngayon, ay maaaring pwedeng gamitin yan para sa Bible study. Kung sino ka ngayon at ano yung mga meron ngayon, nagpapatunay na yan na ang Diyos ay mabuti sa iyo. At ang respond mo naman dyan ay ibalik lahat ng papuri sa Panginoon. Gamitin yung mga resources mo to bring glory to the Lord. At yung mayaman na yon, nakalimutan niya yung kanyang purpose, yung kayamanan na meron siya, pinanghawakan niya, sabi niya, akin lahat to, nagpasasa siya, in-enjoy niya lahat yon. Nakalimutan niya na bigay yun ng Panginoon at para yun sa Panginoon. At yung mayaman na yon, napunta siya sa impyerno, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil nakalimutan niyang Panginoon at nagpakasasa siya sa mundong ito. Nung namatay siya, nandun naman siya sa impyerno, naghihirap naman siya. Yun yung sinasabi ko kanina, na mayaman ka sa tingin ng mga tao, pero dukha ka sa harapan ng Panginoon. Dukha ka. Mahirap ka sa harapan ng Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon dahil pinaalalahanan niya na naman tayo sa umagang ito na kung meron man tayo, mayaman man tayo o may mga ari-arian tayo, bigay yan ng Panginoon at para yan sa Panginoon. Nakakalungkot na sa mundong ito, grabe na yung mga tao. Nakakalimutan na nila na meron tayong Diyos na totoo at buhay. Na ang tao ngayon, sa mundong ito, nakasentro na lang yung kanilang buhay sa paghahanap buhay. Nakasentro na lang yung kanilang buhay sa pag-aaral ng kung ano-ano man. Hindi masamang mag-aral. Hindi masamang maging mayaman, sabi ko nga kanina. Ngunit ang sabi ng Biblia ay ituon natin yung ating paningin sa mga bagay na panlangit.
Huwag mawawaglit yon mga kapatid. 7:02 na. Purihin ang Panginoon at ayaw ko na nang mag-overtime ng mahaba-haba. Kaya tama na yon. Alam ko ang Panginoon ang nangungusap na sa inyo. Hindi ko maipaliwanag lahat. Pero alam ko right now, nangungusap ang Panginoon sa inyo. Pakinggan niyo po ang boses ng Diyos. Kung ano yung tinuturo niya sa inyo. Yun po ang gawin ninyo. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka o Diyos sa buhay ng bawat nakinig sa umagang ito, Lord. Masakit man yung iyong mga salita dahil nabanggit rin na ang inyong salita ay parang espada na magkabilay talim. Ito'y tumatagos sa aming puso, Panginoon. At salamat dahil pagtuturo ito sa amin, pagpapaalala ito sa amin, Panginoon. Purihin ka o Diyos. At salamat, Panginoon, sa lahat ng meron kami. Pamilya, Panginoon, isang biyaya yan. Trabaho, Panginoon. Salamat sa mga negosyo. Salamat sa mga posisyon. Salamat sa lahat, Panginoon, ng aming mga pinagkakakitaan sa mundong ito. At salamat sa mga ari-arian na ipinagkaloob mo, ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Kami katiwala lamang at inaasahan nyo kami, Panginoon, to manage it ng tama, Panginoon. At yung isip namin lagi ay to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun po lagi yung maging pananaw namin, Panginoon. Tulungan nyo kami at patawarin nyo kami, Panginoon, sa panahon na ipinagpapalit namin kayo sa aming mga kayamanan. Na minsan ay pinipili namin yung trabaho namin, pinipili namin mag-overtime. Minsan kahit may choice naman kami, Panginoon, na tumanggi, pero dahil sa pagnanasa sa mga kayamanan sa mundong ito ay mas pinipili namin yon. Nakakalimutan namin na ang provision ay wala sa trabaho, ang provision ay wala sa negosyo, ang provision ay nanggagaling lamang sa inyo. Nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo kami to realize, Panginoon, that blessings comes from you, O God. That whatever we have right now ay nagmula lamang sa inyo at para sa inyo, Panginoon. Inaasahan nyo kami na gamitin namin ito ng tama at wasto at yung isip namin laging nakatuon sa inyo, Panginoon. Salamat at Lord, anumang kahilingan ng mga kapatid ko ngayon, mga prayers po nila, Panginoon. Lord, alam nyo, natatamo nyo yung kanilang puso. Pagpalain nyo po sila at pakaingatan, Panginoon. Itama nyo ang kanilang mga puso. Laging naka-align yung puso namin, Panginoon, sa inyo lamang, Lord. Ano ba yung will ninyo? Ano yung kagustuhan ninyo, Panginoon? Yun sana ang aming magawa, O Diyos. Salamat, O Lord. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Blessed Wednesday sa ating lahat. Nasa, na naman tayo, kalagitnaan na naman ng araw. Napakabilis ng araw. No? Life is short, that is sure. Kaya patuloy. Yan si Pastor Rostom Bawag. Salamat, Pastor Tom, sa iyong mga mensahe rin. Pagpalain ka ng Panginoon at sa mga Ilocano dyan. Makinig tayo kay Pastor Tom. Ang ganda ng kanyang devotion. Ilocano version. Meron ding English minsan. At salamat sa Diyos. Kay Ate Shirley, good morning sa iyo. Sa aking asawa, binabati kita. Sister Lovely Jem Barrientos Tamani. At kay Mama Merly, kay Papa Nestor, kay Lance Mer. Salamat. Ate Rose. Salamat. Ate Rose Ann Concepcion. Amen. Salamat sa Panginoon. Sister Eileen Castillo Pimienta. Amen. Thank you, Jesus. Sige na po, babay na po at purihin ang Panginoon. Maghanda na po tayo. Pagpasok sa trabaho, pagbubukas ng mga negosyo, ano man yung mga pagkakabalahan natin ngayon, gawin natin lahat na may pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Lagi nating isa-isip, biyaya yan ng Panginoon at inaasahan ng Diyos na lahat ng meron tayo, gamitin natin for the glory of God. Glory to God po.